Susunod na ang Telebabe. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Magandang gabi sa inyong lahat at ready na ba kayo sa isa na namang mainit at malagkit na kwentuhan natin ngayong gabi? Kaya naman stay put lang kayo dyan dahil kami na ang bahalang kumumpleto ng experience nyo. At syempre naman ako ang babe ng bayan na magpapainit sa buong bayan, Amy Sebastian. At ako naman ang bebe mo, ang bebe nyo, ang bebe na lahat, Bebe Jane. At ito ang Telebabe! Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Syempre naman, samahan nyo na nga kami para sa ating mga latest trends and problems, pati na rin nga sa Feel Good, Kilig Stories at Hottest Love Advice just for you mga ka-Telebabe. Yes, pwede nyong i-share ang ating live sa ating mga social media accounts. At para naman sa mga walang time, sa sexy time, hanapin nyo lang ang DWAR Abante Radio at Abante News Online sa social media. At huwag kalimutan na mag-like, follow, subscribe at mag-comment na rin kayo para sa bonggang-bonggang-bongga nating chikahan. Oo, umuuga na naman yung Baby Jane, ang buong mundo, ang buong sambayanan. I know. Oo. Happy. Oo, yan na nga. Oo. Namamalat na nga tayo at happy midweek sa ating mga ka-Telebabe dyan. Kayo ba ay pagod na ba? Oo. Kinakaya? May trangkaso na ba ang lahat? Oo, surviving, 'di ba? Usong-uso ngayon nga ang trangkaso, ubo, sipon, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga sa mga bagets. Kaya naman mag-ingat ang mga kabataan, no, sa mga magulang natin diyan, ang mga ka-Telebabe, no, ang mga kamamshi, ang mga kadadshi natin diyan, no, painumin ng vitamins. At kayo rin, no, tayo mga adults din na nagtatrabaho, syempre importante rin na ingatan natin ang ating mga kalusugan, ingatan ng puso, mga Kaya ganon. nga ma'am, ay bakit kasama yung puso? Oh, sorry naman. Kala ko kalusugan lang. Oo. Hindi, minsan kasi yung pag matanda ka na, sumasakit na rin yung dibdib mo, di ba? Ganun. Parang nararamdaman ko nga yun minsan. Ewan ko, ba't yung dibdib natin dito tinatakpan lagi? Oo nga. Oo, ba't Buti naman hindi ganun? inuro. Ako tinatakpan talaga lagi. Hindi ko alam kung meron ba tong, nabulungan ba tong mga to o hindi ko mapakiwari. Pero hayaan nyo na, tuloy-tuloy ang ligaya natin mga ka-Telebabe. Ngayon nga ay ika-14th day na nga ng January. Ang bilis! Oo. Grabe pa, mid-month na agad. Page, na tayo, 14. At bukas, syempre, 15 na naman. Alam nyo na yan, mga payday. ka-Telebabe. Oo, Thursday. Happy Thursday na naman. Paldo! May sumisigaw doon. may Mukhang sumisigaw, tuwan-tuwa. Mukhang malaki yung sweldo. Oo, mukhang may papaldo dito, pero parang doon din ang takbo na. Bibili ng pag-ibig. Di ba, Maiton? Can you relate? Oo. Ayan, shoutout natin lahat ng mga ka-Telebabe natin na nanonood ngayon sa atin. Ayan, Zach Salazar, Ryan, August, Ramuran, Miko Moto. Ayan, maraming salamat sa inyo at shoutout sa inyo. I-share nyo ang ating live para marami ang makapanood sa atin at mag-enjoy sa programa ng Telebabe. Ayan. Ako, Baby Jane, sa midweek na ito, parang surviving. Bakit? Alam mo, ang bigat ng puso ko dahil nga sa nangyari sa akin kahapon, kagabi. Medyo may hindi magandang eksena ng buhay ko, no? Ang pinakamamahal kong pusa.
Ay, Alam mo, gustong-gusto ko nga ikwento para malaman ko anong suggestion ng mga Na tao. ano? Charot, ng sambayanang Pilipino. Nawala siya sa akin, ng aking Oo. pusa. Pero, di ba, naniniwala naman ako na everything happens for a reason. No, ipagpaano na lang natin yan. Ipag-pray natin yan kasi Correct. naniniwala ako na kapag ang pusa pinili ka, para sa'yo yun. Ayun. Oo. Buti pa ang pusa, pinipili ako. Ako din, 21 nga ang pumili sa akin. Sana all! Ako isang pipili sa akin na wala pa sa akin eh. Oo. Pero naniniwala ako na baka dumating din yung araw na kasi iba ang energy at ang connection ng pusa sa divine world, you know. Divine Oo. world, nasa Yes. divine world na nga tayo. Pero gayon pa man syempre, the show must go on and kailangan natin mag-move forward. Kaya Correct. naman, syempre, nandito kami para pasayahin kayo at pasayahin din ang aming sarili. Pasayahin nyo ko, ganun pa man, di ba? Oo, kaya naman, I'm pretty and sexy sure ng mga ka-telebabe natin ay hot na nga dahil isa na namang episode ang ating pagsasamahan tonight. Kaya naman, kung ako sa inyo ay makichillax na at samahan nyo ang inyong mga telebabe, Aimee at Bebe Jane. Yes, mga ka-telebabe, I'm sure excited na kayo sa isa na namang mainit at talakayan tonight. Kaya wag na nating patagalin pa dahil Babe Confessions na! Barangay na yan. May Eto na nag-comment. nga, oo. May nag-comment. Oo, magpapa- game over. Ipabarangay na yan. Yun nga rin ang Magpapabarangay. sinabi ko. Nako. Gigila si Bebe Jane. Sobra. Eto Oo. na nga tayo, no, sa pinamagatang. Lights! Camera! Action! Action! Familiar. Talaga ba? Talaga ba? Kayo Oo. talaga may mga ano kayo ha? Hindi ko maintindihan bakit ganyan ang mga sulat yung pinadadala sa amin ha? Aha. Basahin na nga natin ang kwento ni Miguel. Dear Telebabe, Aimee at Bebe Jane, magandang gabi po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Miguel. 23 years old, isang ordinaryong lalaki na para bang sinumpa sa mundo ng kasikatan. Aha. Kilala ako bilang bahagi ng isang sikat na love team sa telebisyon. Ay, taray, famous pala to si Miguel. At sa lahat ng paningin at mata ng publiko, ako'y laging kasama ni Alexa, hindi niya tunay na pangalan. Okay? Alias. So, Miguel and Alexa ang love team. Siya ang aking on-screen partner. Sa kabila ng lahat, may isang lihim akong itinatago. Ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan. Pero ang puso ko ay pilit na nag-aalab tuwing nakikita ko siya sa set. Tuwing nagkakakulay ang eksena, tuwing magkasabay kami sa mga promotional interviews, hindi ko mapigilang mapangiti sa bawat maliit na galaw niya. Ngunit, sa likod ng mga kamera at ng maliwanag na ilaw, may isang hadlang na matindi pa sa anumang eksena. Ang mga fans. Hindi nila alam ang totoong nararamdaman ko. Para sa kanila, syempre, kami ni Alexa ay perpekto sa harap ng telebisyon. Pero hindi nila kayang tanggapin ang ideya na baka may hiwalay na emosyon sa likod ng mga script. Kaya tuwing sinusubukan kong maging malapit sa kanya, tuwing sinusubukan kong hawakan ang mga kamay niya, o simpleng yakapin sa backstage, laging may nagbabantay na tila banta. Ang takot na masira ang aming image.
Isang gabi matapos ang isang live taping, naglakad kami ni Alexa sa parking lot. Tahimik ang paligid, lampas sa ingay ng syudad. At sa unang pagkakataon, wala ng kamera o crew na nagmamasid. Ako'y nanginginig hindi dahil sa lamig, kung hindi dahil alam ko ito na marahil na ang pagkakataon. Alexa. Alexa. Bulong ko. At tumingin siya sa akin. Ang kanyang mata ay para bang mga bituin. Parang bituin, ganyan. Oo. Bakit duling yung bituin? Ay, sorry. Nagliliwanag kahit saglim. Gusto kong sabihin sa'yo, hindi lang sa telebisyon, hindi lang para sa mga eksena, pero sa totoong buhay, ang laki tayo, Alexa eh. Alam mo ba yun, sobra? Tahimik siya. Ang puso ko ay tumatalon sa dibdib ko. Ngunit ramdam ko ang bigat sa kanyang mga mata. Miguel, simula niya. At parang bawat salita niya ay sinasala ng dulo ng pangarap at takot. Alam mo, mahal din kita eh. Pero Miguel, kung susundin natin to, mawawala lahat to sa atin. Mawawala ang mga taong nagmamahal sa love team natin. Mawawala ang respeto ng mga fans. Hindi ko alam kung haharapin ko ang sakit o susuungin ko. Ano? Akala ko Ano? Dandahan naman! Sorry. Susuungin pala. Iba yung basa ko. Sorry. Susuungin ko ang katotohanan. Parang ang mundo ko ay hinati sa dalawa. Ang puso ko na nagsisigaw ng pag-ibig at ang takot sa pagkawala ng lahat ng aking pinaghirapan. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng parking lot. Ano yung malamlam? Madilim? Oo, ano yan? Medyo hindi maliwanag. Oo, parang siguro parang dim, gano'n. Oo. Sa malamlam na ilaw ng parking. Ano ba? Ganyan ba yung mga script Kasi na nasobra yun? namang lalim naman ng malamlam. Oo, nagdesisyon kaming manatiling magkaibigan sa harap ng mundo. Sa likod ng kamera, ako'y nananatiling malapit sa kanya. Pero may distansya dahil alam naming kailangan naming protektahan ang aming tagahanga at pati na rin ang aming karera. Ngunit sa bawat lihim ng ngiti niya, sa bawat pagkakataon na kami lang dalawa sa set, ramdam ko pa rin ang init ng pagmamahal na hindi maipahayag sa publiko. Minsan, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagiging malaya. Minsan, ito ay tungkol sa sakripisyo. Ang pagmamahal sa isang tao, kahit hindi mo siya maipakita sa mundo, kahit hindi kami makapag-flex sa isa't isa, kahit na ang bawat halik at yakap ay nakatago sa dilim, alam naming totoo ito. At minsan, ang totoong pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung paano ito nakikita ng iba. Kung hindi sa kung paano mo pinapahalagahan ang bawat sandali na kayo lang dalawa ang nakakaalam. Wow. Ay, hindi pa pala tapos. Sorry. Kala ko tapos na yung sulat eh. Oo, nagre-react ako agad. Pasensya na kayo. Oo, may pinagdadaanan lang po. Oo. Hanggang dito na lang muna ang liham ko. Sana sa pamamagitan ng kwento ko, maintindihan ng marami na hindi lahat ng pag-ibig ay madaling ipakita. Yung iba, nakatakip. Charis lang. Yung madaling pag-ibig, ang pag-ibig ay madaling ipakita. At minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay nananatiling lihim. Lubos na gumagalang,
Miguel. Miguel. Parang paano na tayo dyan, no? Yung Miguel. Parang, Paserex na. Oh, may reenactment na bang nagaganap sa, ano natin, sa babe confession natin, no, Bebe Jane? Oo. Ako medyo dito kasi baliktad yung kanya eh. Kasi usually pagka love team, mas gusto pa nila na sila yung Together. nagkakatuluyan. Oo. Hindi naman lang, alam ko umahad lang yung fans kapag iba yung na-love. Oo, Eh, kunyari may love team siya tapos na partner sa iba. Diba? Ganun yun Baka usually. ano lang sila, Bebe Jane, baka natatakot lang sila na syempre, kung maging in a relationship sila, baka may mga hindi sila pagkasunduan na bagay, mag-lead sa Tapos maghiwalay. hiwalayan, argumento, Oo. di ba? Doon talaga maaapektuhan yung fans. Di ba parang Katniel? Oo. 'Di ba? Napakaraming fans ng Katniel, no. Ang haba ng kanilang relationship tapos Oo. ngayon biglang boom. Ang May sakit. ano na agad in a relationship. Actually, hindi na pa rin rin siya. lahat nakaka-move on na meron nang ang bago. Diba? Oo, Baby Jane, pati nga sa sa kay James Reid at saka kay Nadine Nadine. Lustre, 'di ba? Oo. Ang team Jadine, Oo, Jadine. No, pero ganun pa man kahit ano sabihin natin, no, kung sino yung pipiliin, Totoo. kung sino yung gustong panindigan, yun pa din talaga ang magwawagi sa huli. Tama din. Kaya mag-ingat. Ay, mabadal man mag-ingat. Wag naman mag-ingat. Hindi. Depende sa choice nila kung hindi naman yun yung priority. 'Di ba? At syempre kung kayo nga ay meron kayong mga relatable eksena sa buhay nyo na ganito, kailangan nyo mamili between career, 'di ba? At pag-ibig ay pwede kayong mag-comment dyan. Magbigay kayo ng payo kay Miguel at kay Alexa. Ilagay nyo dyan sa aming comment section at panigurado namang mababasa namin yan. Mamaya live na live. Kaya naman chill muna kayo dyan mga ka-telebabe dahil sa aming pagbabalik ay itutuloy natin ang ating mainit na chikahan. Kaya naman walang maglilipat ng channel. Diyan lang kayo dahil magbabalik kami dito lang sa programa. Hello, babe! Pumarap sa Billionaire News Lumapit sa Channel. Billionaire News Channel. Wala na po akong contact sa kanya. Kinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. Do you think it's going to happen during this administration or for next? Matitiya agabi na imbag na rabii, Maya Pabengi. Simulan na natin ang agenda. Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Na-inlove na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. O, papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito lamang sa AE Minin! Ako si Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Don Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Abante Radyo. At kami nga ay nagbabalik dito pa rin sa inyong paboritong tambayan ng mga yakman tuwing gabi. Ito ang Celebrate! Yes, oo. At balik na nga tayo sa kwento ng love team Oo, na ng mga lights, bata. camera, action neto ni Miguel. Diba? Oo. Ikaw ba, Bebe Jane, sa tagal mo na sa industriya, nagkaroon ka ba ng love team? Hindi. Ay, hindi ka nagkaroon Kasi ng love team. nakilala ko bilang mocha girl, so bawal sa amin ang magjowa. Ay, oo nga. Bawal Diba? para magjowa ang mga... So kilala kami na bawal talaga magjowa. Na hindi na, Oo. ilan lang yata yung na-post kong jowa sa 15 years ko sa industry. Parang 3 lang. Oh. Ilan ba dapat? Mga taon-taon. Charot! Parang malungkot.
Hindi kasi natawa ko kay Bebe Jane. Parang nalungkot siya dun sa 15 years ko sa industry. 3 lang yung na-post ko. So, ilan ba dapat ang ipopost natin, Dapat nga Bebe? wala eh. Dapat wala talaga. Ganon. Pinagsisihan ko nga eh. Charot! Bakit naman? No. So, Wala lang. so dito sa 15 years mo sa industry, Bebe Jane, hindi ka nagkaroon ng ka-love team. Pero I'm sure, eto nga, no, sa span ng 15 years na yun, meron kang mga naging partner, di ba? Tapos, pinopost mo sila sa social media. Anong reason mo sa pag-flex? Ang tawag nila dito, 'di ba, flex, no, ng relationship Wala sa lang. social Gusto ko media. lang ma-experience. Tsaka para hindi niya naman maisip na kinakahiya ko siya. So, ganun din yung ginagawa sa'yo ng partner mo. Pinopost ka rin nila. Oo. Kasi nagkaroon ako ng partner na ayaw niya naman ng mga ganun, ng bababae pa. Eh, hindi ko rin gagawin. Di go. Ayaw niyang public yung relationship Oo, niyo. kasi dahil... marami siyang, kunyari, eme-eme niya, career niya, yung pala maraming chinachat. Oo nga. Eh kasi, Ganon. kung tutusin mo, pareho naman kayong may career, di ba? Bakit siya ayaw niyang i-post ka? Not unless meron siyang ka-love team during that time. Walang ka-love team. Kaya siya binabawal daw sa work, eme-eme. Yung pala nakita ko sa phone, yun nga, madaming chinachat. May At mga ang babae. eme niya ay single nga or hiwalay na raw siya. Ganon. Ayun naman pala. Ito pala, no, isang reason bakit pala may mga tao sa na hindi nila masyado or hindi talaga nila binubunyag sa social media na nasa Oo. relationship. Kasi yung iba, yung iba, hindi ko naman sa nila lahat, gusto nila ng freedom pa. Parang ayaw nilang mag-post kasi hindi pa yun yung finale nila. Alam nila sa sarili nila na hindi pa yun yung mapapangasawa ko. So, bakit kita ipopost? Ayun, bakit naman ganun? Ano mo, Ganun. sumasakit yung sikmura ko. Parang nasisikmura ako, sinisikmuraan ko yun, Pepe. Nagsusuka ka. Oo, parang naduduwal ako na hindi ko maintindihan. May ganun talaga. Kasi even ako, ayoko rin naman i-post kung hindi pa naman ako sure dyan, tapos po-post ko na, di ba? Kapag sure na talaga na hindi na ako lolokohin, mamaya sese ng post ko, tapos niloko akong hirap nun mag-adjust. Di ba? Delete mo lahat yun. Oo. Dinilit mo lahat. Oo, dinilit ko lahat. So yan pala ang golden rule, Bebe Jane. Oo. Pagka nag-flex ka sa social media ng partner mo, pag nag-declare ka ng partner mo sa social media, after breakup, kailangan delete. Oo. Kasi para hindi na rin alam na ng mga tao, no explanations needed. Na hiwalay na, tapos na tong kasi relationship dinilit mo na. Kasi ang hirap mag-explain kapag finlex mo, no? Katulad yan sa kanila. Pag finlex na nila yan, yung aside from love team nila, Oo. na sila na talaga. Tapos pag naghiwalay sila, biglang may problem sa love team nila. Required na mag-explain bakit, ano Exactly. nangyari, di ba? Oo. Parang may utang ka sa publiko na Correct. mag-explain bakit nangyari to sa relationship, bakit nagkahiwalay, may ganyan palang Correct. eksena, no? Oo. Ako kasi, Bebe Jane, medyo medyo believer ako nung keep mo Flex. yung keep mo Privacy. Oo. Oo, ako din. Kasi minsan, di ba, the more na nilalabas mo yung isang bagay na nagpapasaya sa'yo, nai-evil eye siya. Oo di ba? din. Ako naniniwala ako, wala naman siguro masama maniwala sa evil eye. Pero parang ganun yung nangyayari. The more na pinapakita mo sa social media yung partner mo, finiflex mo yung happiness mo, tapos hindi mo mamamalayan parang yung mga tao, pinapanood ka, tapos parang ang sama na ng gusto nila sa'yo. Oh, well, for me kasi basta tama yung taong pinili mo naman at alam mo, kaya dapat kapag nag-flex ka talaga, alam mo na yung taong yun, whatever happens, kahit may evil eye pa yun, alam mong ilalaban ka. Pinag-uusapan ba yun sa relationship, Bebe Jane, na dapat ganito? Huwag mo akong ipopost, hindi kita ipopost kasi baka, alam mo yun, gusto ko private lang yung relationship natin. Depende. Actually, yan yung sinabi mo, tama yan, na dapat pag-usapan talaga. Kasi merong gusto nilang i-flex sila, meron naman na ayaw. Pero maganda dun kung both kayo ay parehas ganun yung gusto nyo. Kasi pangit naman na, post mo ko, tapos hindi kita ipopost. Ano yun? Parang, ha? Ano ka? Post, Diba? pinost mo siya. Oh, ang gusto, may gano'n na Pero lalaki hindi or kanya babae. pinost. Oo. Yung gano'n. Parang sakit nga naman nun, di ba? Hindi, parang ang ginagawa niya, babakuran ka lang niya, pero, babakuran ka niya, ikaw lang ang pwedeng mabakod, pero siya, may freedom siya. Okay. Okay. Correct. Mag-ingat kayo sa mga ganyan na nasa Oo. relationship. Hindi nyo alam yung jowa nyo. Tawag dyan narcissist.
yung mga jowa nyo biglang tamang ano. Ikaw May ganyan, nagpo-post ka na na-experience ano. ko yan, no? Nagpo-post ka ko na yan. in a relationship ka, na happy ka, Oo, tapos tapos biglang siya. yung jowa, single sa ano, posting, sad Oo. boy sa posting, parang, ano to? Oo, papogi. Pero sabi ko, okay lang yon. Pero huwag mo akong pilitin na i-post ka. Masyado kang pilingero. Kung ayaw mo nang pinupost ka, huwag mo akong pilitin na i-post ka. 'Di ba? Kung ano yung ibinibigay mo sa akin, dapat ganun lang ang ibibigay ko sa'yo. Anong gusto mo? Parang pag binigyan kita ng chicken, gusto mo ano lang bibigay mo siya? Tissue? Ano to? Oo. Hindi ganon. Hangin, Diba? pwede. Oo. Baka pwede hangin, hihipang ka na lang niya. Oo, hindi ganon. Well, hayaan natin yung mga ganon kasi may karma naman, di ba? Oo naman. Ako believer din ako ng ano. Yes. Bukod sa Kumbaga, evil, I believer din what ako you ng karma. plant is what you reap. Oy, ang galing ni Baby J! I know, plantita kasi ako. Charot. Grabe, Plantita what you pala. plant is what you creeps. Hindi, reap nga. Kasi totoo yun. Kasi alam mo, hindi ko man nahuhuli yung ano, spell. Basta love. What you plant is what you reap. Galing ni Oo, Baby basta Jane. plant. Oh, that's... Ang galing ni Baby Jane talaga sa mga Oo. Englishan eh. Pero yun naman, ano, kasi tingnan mo ha, wala, ngayon ang daming flex-flexan. Tapos pag nag-away, hala, nandoon din nakalagay ang grabe, mga... di ba? Oo, nag-super rant. Ginagamit din sa against sa kanila no, against dun sa isang tao no, nakakalungkot na dapat naging ano eh parte ng buhay niyo isa't isa, umungol ka diyan sa tao na yan eh. Oo. Lakas ng ungol mo tapos ngayon ang lakas ng talak mo, naghiwalay kayo, ang dami mong sinasabi. Oo, diba? Pero nung May ganyan akong eksena, ex. di ba? Super ungol, pero nung super kudana ng mga bad things about the person. Ay, may ganyan akong ex. Alam mo, sinasabi pa Ano, niya sa malakas mga kung umungol? kung saan-saan niya pa sinasabi yung paninira sa akin. Alam mo, ang ending sa kanya, bumalik lahat. Kinarma siya ng malalang. Ganyan talaga yung mga pa-sad boy effect. Oo, kasi siya yung nagpaawa. Nagpaawa siya, kasi parang siya daw yung nasasaktan, siya daw yung niloko, emi. Kasi ako marami akong resibo na siya talaga yung nagloko, emi. Isang beses ko lang naman siya ginantihan, umiyak din siya ng malala. Ay, nakakatakot si Baby Jane pala, gumaganti pala to. Uy, nakita mo ba yun? Yung nag-trending na after 108 times mo siyang niloko, tapos isang beses ka lang yung tulalay na Talaga, siya. ano, sakit na sakit, aray! Pilay na pilay, di ba? Pero nung siya yung Kaya, nanduloko, ay talagang accept kita, halika, mahal na mahal kita. Tatawarin kita sa buong buhay ko, talagang halika dito, papatawarin kita dahil mahal na mahal kita. Pero nung ikaw yung gumawa nun, ay talagang napakasama mong babae, wala kang kwenta talaga sa buong mundo. Totoo, pakarsya ka, Emmy, ganon. Ganyan kayo eh, no? Ganyan kayo. Oh well, alam nyo, talagang kailangan mag-ingat kayo sa pagpili. Etong dalawa naman kasing magka-love team na to, bata pa sila. Oo. Normal lang na itago muna nila. Pero kung mga may edad na, tapos na sa tamang panahon na, siguro kapag hindi ka pinlex, o nakakapagtaka na yun, baka hindi ka pang future. Mamaya may asawa, tinatago ka sa Oo, at least malaman mo man lang kung may sabit ba o wala. Diba? Mag-iingat kayo dyan, ha? Mamaya kaka-private life, meron diba? ganyang kwento, may alam asawa nyo. pala. Kaya nga sabi niya, ay hindi pala to ganito, ganyan. Sabi niya, akala ko may kabit yung asawa ko. Sabi niya, wala. Sabi niya, walang kabit yung asawa mo. Ikaw yung kabit. Siya yung asawa. Ay, grabe. Wala. Oo, gano'n ang nangyari sa kwento. Ang sakit-sakit no. Naku, kinabahan ako dyan, Baby Jane. Hindi naman siguro. Positive lang, fight. Ganon, di ba? Think positive, parang ganun. Pero ganun pa man, no? Napaka pa rin itong mga batang ito. Responsible pa rin sila, no? Yes. Despite nung Buti pa kabataan nga yung mga nila. bata, Oo, di ba? nabinili nila yung, sige, career muna tayo. At kung kayo man din ang para sa isa't isa, di ba? Mangyayari yun kahit anumang pabalik-balik ta rin man ang mundo. Saka mga bata pa, marami pang pagdadaanan. Oo, Huwag masyadong magmadali. Correct. Huwag kayong magmadali, kakamadali nyo, madapa kayo dyan. Oo, yan na nga ang sinasabi ng mga nanay natin. Di kasi tayo marunong makinig. Nadapa tuloy kami ni Baby Jane. Nasob-sob pa nga. Yung padapa namin, pak! Oo, pag ganun yung dapa, no? Pabisaklat. Oo,
at syempre sana kinapulutan nyo ng aral ang aming pinadalang kwento ni Miguel na lights, camera, action. At sana marami ring nakarelate sa kwento namin, sa mga na-share namin ni Baby Jane about flexing Experience, relationship, di ba? Choosing between career, being responsible, di ba? Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga ka-telebabe natin na kumapit sa atin. Ayan, may tamang panahon daw para magmahal, sabi ni Mikomoto, wag madiin. O, tama naman. Wag yung idiin ang pagmamahal nyo. Hindi pa to ang final. Wala pa tayo sa grand finals, no? Siguraduhin nyo muna talaga na ito na yon. Be sure, make sure na ito na yung taong talagang pinipili nyo, ito na yung taong para sa inyo. Tsaka kung hindi pa kayo sigurado, edi wag nyong jowain. Kasi na ang jowa, ang relationship, hindi yan para trial card. Kumbaga, pagka niligawan, pinursu nyo na yan, itrato nyo ng parang asawa nyo na yan kasi yan yung future. O unless ang gusto nyo talaga ay trial lang, di ba? Ay, pangit naman yun. Exactly. Hindi maganda yan. Huwag niyong gagawin yan. Ha? Huwag niyong tutularan yan, mga kabataan. At hello nga sa inyo, na-imagine ko kay Miguel, hindi pa yan handang magmahal. Hindi natin bata pa masabi naman. kasi yung pagmamahal pwedeng sa sobrang pagmamahal niya, kaya niya mag-let go. At saka respeto. Correct. Choice nila yon, di ba? Choice yun ni Alexa, di ba? Na wag Kumbaga, i-pursue. inisip niya rin yung career nung Correct. Dapat isipin nyo muna kung kung saan kayo mas magbe-benefit dalawa, hindi yung malulubog kayo sa kumunoy. Sabi nga ni Philip Kobe Carrion, kiss sa trial card. Even me. Yan. Life is short, mga ka-telebabe. Huwag na natin aksayin sa maling tao. Para ka nag-register Kasi na ang stress, nakakamatayan. parang lang yan, subscription sa load promo, di ba? 9 days lang, 7 days lang, tapos na agad. Surely, Di pwede, ha? Walang ganon, ha? Huwag yung gagawin yan. Hindi magandang practice yan. Hugot yan, sabi ni Jay Servito. Hello, Kumader Bakunawa. Maraming salamat for watching at stream nyo ang kanyang kanta, pinapakinggan ko kagabi. Ere at ano nga yung pinapakinggan ko kagabi. Basta nag-send siya sa akin ng stream, niya sa Spotify. Hanapin nyo lang ang Jay Servito sa Spotify. Ayan. At syempre, sit back and relax muna ang ating mga ka-telebabe dyan. Bawal muna ang mag-early out sa ating kwentuhan ngayong gabi dahil magbabalik pa kami dito lang sa Tama Babe! Tayo mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Ciala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Sports Now. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Ano mang hardships pinagdaanan nila? may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigay niyong tulong, lalo na itong... Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino.
At ito pa nga rin ang programang magpapainit sa inyong malalamig na gabi. Ito ang Telebabe! And I'm your Telebabe, I'm me. And I am your Telebabe, Bebe Jahane. Andyan pa ba kayo, mga ka-Telebabe? Kissing pa ba kayo? Kung hindi, gusto nyo bang kissingin namin ang diwa nyo? Yes. Kisingin namin ang diwa nyo. Gumaganon pa. Sorry naman, pasensya na. Ganun talaga yung ano ng reflex ko oo. Mannerism ko talaga yung minsan bigla akong gumaganon. Diba? Oo, hindi mo Mannerism namamalayan. pala tawag Oo, doon. mannerism, di ba? Kaya naman ngayon, ay dumako na nga tayo sa paborito nating segment na Titikman o Tatakpan! Dito sa segment na Titikman o Tatakpan, may mga larawan kami na ipapakita sa inyo ni Telebabe Aimee. At syempre, magbibigay naman kami ng aming opinyon kung ito ba ay aming titikman o tatakpan. At paalala lang syempre sa ating mga ka-Telebabe, ito po ay katuwaan lamang at walang personalan. Kaya naman, sige na, wag na nga nating patagalin pa. Unahin na nga natin sa ating listahan si... Oy, one big bondok, titikman o tatakpan. Baby Jane, ano yan, binibili ko yung notebook ko. Titikman. Oo, sa notebook. Siya yung cover ng notebook ko. Titikman. Uy, jowa Napapag- daw ni ano yan ngayon? Nino? Ni Miss Aiko. Aiko. Melendez. Talaga? Oo, yun ang sabi sa chismis. Gwapings kasi nito, Maladiter Ocampo rin ang datingan niya, no? Oo. Titikman. Ikaw ba? Siyempre, titikman ko yan. Binibili ko nga yan. Kahit napapagalitan ako ng teacher ko, yung... Grabe nung kalakasan nila, Notebook. diba? Na parang may nakaganon. Oo, Diba? yan ang laman ng yan ang cover ng aking notebook. Diba? May mga ano-ano pa ako. Favorite ko yan, si One Big Bondok. Okay, titikman ka namin, Sir Juan Mig Bondok. Next! Ay! Danilo Barrios, titikman o tatakpan? Ako tatakpan ko muna. Dito ko na-realize sa kanya na meron akong thing sa mga lalaking makapalang kilay. Na din ako sa mga guys na makapalang kilay. Oo. Kaya para sa akin, titikman ko to si Danilo Barrios. Dahil Ba't naman, makapalang kilay. pero may dating kasi, hindi lang basta makapal yung kilay na na. May dancer rin ang galing sumayaw Oo, niya. ano nga yan? Anong grupo niya? Nakalimutan ko na Street nga. Boys. Street Boys. Kasama nila Spencer. Oo, di ba? Masyado kasi siyang cute. Parang cutie-cutie yung face niya. Tapos, maputi. Ako gusto ko parang gaganon-ganon. Cute-cute. Tingnan mo, Gaganon sobrang ko yan. cute niya. Parang baby face. Eh, alam mo naman ang mga gusto ko. Like mga... Diba? Mga manly. Oo. Pero in fairness nag-glow up din siya. Ay, oo. Tsaka grabing galing yan sa dance floor. Next na nga natin. Ay, crush ko yan. Kogi Domingo, titikman o tatakpan, opo. Titikman, yan Sumusuko talaga. na po, Oh my sinusuko ko na po lahat, opo. Lahat po ng card ko ng titikman ay Yan ginagamit talaga. ko na para kay Kogi Domingo. Siya ang kung sino ba to yung naging guest ni Gigo noong nakaraan na Killer Smile? Si Rainier. Siya yung dating Killer Smile. Si Kogi. Rainier Cruz. Huh? Ano ba? Sino yung Rainier Cruz? Yun, si Huhu. Ha Ano na nga yun, Rainier? Ano pinito nun? Nakalimut. Castillo. Sino yung Cruz? Si Rainier Cruz. Dancer din yun. Raver pala. Jowa ni Julian. Raver yun. Julian Montes. Grabe, alam mo, sobrang... Alam mo, lahat ng palabas na ito dati, yung pag dumadating siya, grabe, napaka-heartthrob. Tsaka ang puti nito. Maputi ba siya? Oo, ano ka ba? Ang puti Pero ang nito. tangkad niyan. Matangkad. Di ba? Wala naman tayong tinama. Wala naman tayong tinama. Basta crush ko to. Titikman. Ako rin, titikman ko to. Next! Magkakagrupo ba sila dati? Ay, eto rin. Crush ko rin talaga to. Jordan Herrera, titikman o tatakpan. Baby Jane, ito yun, dito talaga ako talagang, yung mga mali siya.
yung mga ano, may binubulong si Baby Jane! May binubulong siya! Uy, wala! May binubulong si Baby Jane dito. Wala, friend ko yan, Hello! Oh, Jordan. Hoy, Oh. friend ko yan. Grabe Oo, ka. Jordan Herrera, hello po. Titik mo! Pakipasok nga si Jordan Herrera sa ating himpilan. Talaga, Baby Jane. Friend ko yan, matagal na. Ito talaga dito. Bubukas ng brief yan ng ganyan. Wala yan sa ano yung commercial niya na sa kilikili. Basta. Basta deodorant. Oo, deodorant. Oh! Diba? Talaga naman pagka mga ganyan na mga pusingan ng mga kalals yung mga kabataan natin, Baby Jane auto-crush. Diba? Auto-mind ka na sa Ang akin. mata niyan, grabe. Nakakalaglag talaga ng... Talaga, nalaglag. Nalaglag. Yung mata niya, hindi na nakikita yung puti. Opo, hindi na po nakikita yung puti. Pero ako, ay yung itim pala ng mata. Ano At ba? mabait yan, mabait. Pogi kasi nito, timeless din yung kagwapuan. Alam mo yung ganitong mukha ngayon, uso Kahit pa rin hanggang to. ngayon, Uso kahit pa rin pagka-age na siya, tong mukha oo. na to. Dati ang pogi niya ngayon, pogi pa rin yung ganyang Tingnan mo naman ang datigan. perfect Ayun, mata, tignan mo, oh. ilong, labi. Oo, perfect. Sarap ikis. Sarap ikis parang Ano, titikman mo ba o tatakpan? Gusto ko siyang tikman. Pero Tikman mo na. takpan na muna natin. Bakit? Sige. Sige, Baby Jane. Hindi, parang Tayo lang nagkakaintindihan. Hindi, baka kasi hindi naman siya pumayag na tikman niya ako. So, hindi na lang. Ako Hindi na ka lang yung sure. magde-decline muna kay Sorry ha, takpan ko muna si Jordan Herrera. For now. Okay, next! Ay, wala kamukha ni Alden. Ito yung ni Sandara. Oo. Ay, nag-iba kasi yung parang... Yung face niya dito, Oo. no? Kasi long hair siya before. Sandara Erich Gonzalez. Yan ang mga nito. Si Ay, Hero talaga? Angeles. Titikman o tatakpan. In fairness crush ko ha, to ang ganda dati. rin ng ngiti. Oo. Nung nag-PBB ba to? Parang hindi. Saan siya ba? Star Circle? Oo, Yun ba? mga ganyan. Oo, mga Star ganyan. Circle. Oo, mga Erich Gonzalez ang mga kasabayan niya yan. Sandara Park. Pero in fairness, cutie-cutie to. Ang cute pa rin niya hanggang ngayon. Tatakpan. Bakit? Ikaw, cutie-cutie Ako titikman ko yan, Baby Jane. Ang sarap, Mukha ni niya. Alden, no? Ang sarap upuan Ay, ang niya. pogi niya dito sa part na to. Dun sa pool. Ang sarap upuan niyan, tapos magkikwentuhan ba kayo, ganon? Upo ka, magkwentuhan tayo. Ay, I ano ba? changed my mind. Titikman ko na pala. Parang ang May sarap ganon. upuan, makipagkwentuhan, ganon. Ang gwapo niya sa pool. Ayan, o. Ayan, no. May o, kahawig. diba? Charot! Kapag ganyan, sige, umupo ka, magkwentuhan tayo. Oo. Kala, sarap siguro Kaya, maligo kung titikman siya yung ko po kasama. siya. No? Hoy, ba't naman maliligo kayo? Sa pool, syempre, pa-public yun eh. Okay, sige. O, next! Next! Ay, Patay ka ngayon dyan. ito talaga yung sinasabing tall, dark, ducks. Charot. Ay, ano ba? Tall, ducks, and handsome. Oh my sa kanya God! yan lahat? Oh my God! Tall, ducks, and handsome. Troy Montero. Titikman. Alam mo, Baby Jane, wag na tayo mangimasok sa buhay nila ni Aubrey Miles. Parang silang dalawa pa lang, parang okay na ako. Panoorin ko na lang silang dalawa. Eh, Ganon. titikman ko rin naman si Aubrey, hindi mo naman tinanong. Napaka, parang masabi mo perfect body with a perfect smile, with a perfect, parang fit na fit sila Ano ni... yung ganon? Di ba? Di ba? Oh. Doon na ka ng puwet. Charot. Ano yun? Ano yan? Ahas ba Ano yan? ba? May Ba't camera, baka kung parang ano-ano ganon? masabi natin dito. Ayun, hindi kasi parang alam mo, ang ganda ng relationship nila ni Ay, Aubrey. oo, alam mo, lagi silang gumagawa ng content na workout kasi para silang fitness, di ba? Oo, ang sexy nila pareho, 'di ba? Imaginein mo 'yun, yung age nila ngayon tapos ganun yung goals nila. At wala silang naging issue simula naging mag-asawa sila. Bakit ka naman mag-issue dyan? Hindi ka man babae. Si Aubrey Miles, hindi rin man lalaki, di ba? Bakit kayo kahit may problema, we stick together? Bakit yung iba? Hindi sila match. Di ba? Parang sila compatible sila sa lahat ng bagay. Totoo. Di ba? Pagka ganyan ng asawa mo, tapos si Aubrey Miles ng misis mo, di ba? Parang kahit magkaaway tayo, dito ka lang, mo lang aalis dito sa pamilyang to. Di
Diba? Ang ganun ang atake. Ganyan talaga yung mga lalaki, diba? Pero ako tatakpan ko muna si Troy Montero. Bakit? Kasi ayokong manggulo sa relasyon nila ni Owen Hala, hindi Miles. ko naman guguluhin. I'm a Titikman ko fan. lang. Lagi kong hina-heart ang mga posts nilang mag-asawa. Same. Kasi lalo mga na yung mga, content yung nila mga eh. sexy shoot nila na silang dalawa lang nagsuswim Lagi sila sa tandem. Tapos skinny dipping, mga gano'n. Yan ang Correct, gusto ko, di ba? Tsaka tingnan mo naman, sa age nila, ang hot nila parehas. At very open-minded silang dalawa. 'Di ba? Hindi nila Perfect. nire-restrict yung isa't isa. Oy, wag kang gumawa ng ganyan, wag kang mag-post ng ganyan. You Totoo. don't do this, you don't. 'Di ba? Very open, very liberated ang kanilang relationship. True. At syempre nga busog na kami kay Troy Montero. Pwede niyo na bang grabe na po yung daydreaming. Oo. Opo. Busog tayo ngayon, gabi. Ayun nga, dahil nga busog kami, teka muna mga ka-Telebabe, bago naman natin pag-usapan ang ating hot seat question of the day. Alam nyo ba na ang K-Pads Panty Liners ay gawa sa malambot at breathable na materyales? May negative ions pa para makatulong sa tamang pH balance ng katawan. Perfect para sa araw-araw na proteksyon laban sa light discharge o spotting. Presko, komportable, at natural na proteksyon kahit saan, kahit kailan. Laging presko, laging panatag sa K-Pads Panty Liners. Always be at your best! At kumapit na nga kayo dahil sisimulan na nga natin ang ating Hot Seat Question of the Day! Ayan mga ka-Telebabe, pwede na kayo mag-comment ng inyong opinions at ng inyong answer sa ating hot seat question of the day. Yes, ano nga ba ang mas bet ng ating mga ka-Telebabe? Ghosting o confronting? Confronting, no? Ghosting o confronting? Ayan, pwede na kayong sumagot dyan sa ating comment section. At kanina kasi, Baby Jane, meron na tayong posting na iginawa dito, no? May poll na tayo sa ating social media account ng mga ka-Telebabe natin sa DWAR Abante Radio. I-like nyo po yan para maka-follow Makasagot kayo kayo agad. agad. Oo, bago umere. At ang mga sagot nga dito ay, ang sabi nila ay mas mataas ang confronting. Oo, kahit ako rin. Confronting. Ikaw ganun. ba, Telebabe Aimee? Ako kasi depende sa sitwasyon. Okay. Depende sa sitwasyon. Kung deserve niya ng closure or ng confrontation na pag-usapan nyo, 'di ba? Or kung may chance, 'di ba? Di confront. Pero pag feeling mo hopeless, feeling mo malalak ka lang lalo sa sitwasyon na nahihirapan ka na, it's better na i-ghost mo na lang. And I'm sure yung dapat itong pag-ghosting na ganito, magkaroon kayo ng realization sa sarili nyo. Na bakit Oo. dumating sa puntong ganito? Tanungin nyo ang sarili nyo, bakit ako ginosting nito? Bakit hindi niya ako kinonfront? What's wrong with me? Pag ginosting ka ng tao, ibig sabihin merong mali sa'yo. Either hindi mo sila papakawalan, or walang sense kahit i-confront ka nila. Walang magbabago. Parang alam mo na hindi naman siya makikinig. Correct. Okay. Ikaw, Baby Ako gusto ko talaga confronting kasi ayoko nang may kinikimkim akong sama ng loob. Bahala siya kung magalit siya o hindi niya na ako kausapin, whatever it is, basta importante sa akin sarili ko at gusto ko yung sabihin. Ngayon, bahala siya kung i-ghost niya ako o after that wala akong pakialam sa feelings niya. Importante na sabi ko yung gusto kong sabihin. Nasa sa kanya kung either i-change niya yung behavior niya or i-ignore niya. Nasa kanya na yun. Basta ako, once na na-confront ko na, finish. Ayoko yung may aantayin pa ako na ghost-ghostan tapos ang tagal ng hulaan namin, no. Hindi mo na Sasabihin ko na kaagad tapos ka na sa akin. Nasa sayo kung magpa-pursue ka o aayusin mo o babaguhin mo yung sarili mo, bahala ka sa buhay mo. Basta ako na-confront ko tapos. Oo naman. Basta maganda rin naman sa feeling yung nasabi mo, yung gusto mo, di ba? Pero, yun nga, Baby Jane, iba-iba naman kasi yung tao. Yung tao. May iba Lalo kasi kapag na, nagpapatalo. Oo, may ibang tao kasi na hindi nila kayang i-take kung ano yung sinasabi mo na negative about them. Na, yung mga bagay na hindi mo gusto about them sa relationship ninyo, di ba? Bakit ka papapasok sa relationship kung ayaw mo na meron kang mali, gusto mo lagi diba? kang tama. Ayaw mong i-correct ka. Kung ayaw mong i-correct ka, i-ghosting ka talaga. Oo. Possible din yan kasi ako,
Kunyari kapag may ganyan ako nakausap no, na hindi talaga marunong makinig, i-confront ko lang siya tapos i-ghost ko na kasi hindi naman siya makikinig. Sasabihin ko lang yung gusto kong sabihin tapos bahala na siya kasi hindi magpapatalo yan. Wala kang tamang sasabihin. Oo. Ay, naniniwala ako dyan sa sinasabi mo. I agree with you. At sumagot nga rin si Joseph Franz Guzman na confronting din daw siya. Dahil daw meron daw mapayapang pag-uusap at diplomasya. Pagkagawa ng pag-usap. Tama naman, di ba? Wala namang nadadaan sa hindi magandang usapan. In fairness, nagiging makabago na yung sagot ni Joseph Franz Guzman. Oo, Hindi diba? kagaya nung Hindi nakaraan. na sobrang Oo. talagang halukayin pa natin pagka todo-todo para lang maintindihan natin, di ba? Pero yun nga case-to-case basis, depende sa tao na ka-ghosting nyo o ka-confrontation nyo kung marunong siyang tumanggap ng pagkakamali. Ang daming hindi, kasi ang dami dyan na magbibingi-bingi yan, magbubulag-bulagan kapag sinabi mo yung mali nila. Tapos ulit-ulit lang nakakairita, naiirita pa naman ako sa ganun. Yung hindi iniintindi yung sinasabi ko. Pagka hindi niya inintindi yung sinasabi ko, ayoko na siyang kausap. Ever. Ay, nakakaano yan, Baby Jane, yung Totoo. ganyan. Kaya naintindihan ko yung ghosting It's mo. draining. Oo, na It's yung, draining sa sa utak ng ayoko tao. na siyang kausap ever. Yung parang kada may sasabihin siya, naiirita na ako pagka ganun. Oo. Tsaka parang feeling mo, wala na, pang sarili mo na lang. Wala na, kasi Lahat pang pagka hindi sarili siya mo na marunong makinig, tapos, alam mo yung nagmamaang-maangan, kahit gano'n na yung sinabi mo, tapos na naman ulit, ay, naiirita ako pagka ganyan. Huwag ko nang kausapin ever. Nakakasad naman yan. Kailangan mo ng peace of mind. Hindi naman nakakadagdag. Kung nakakadagdag siya ng stress sa buhay ko, wag na. Minsan ako naman, pagka ganyan, gusto ko lang na mailabas yung feeling. Minsan sinusulat ko. Okay. Tine-text ko sa sarili ko. Mga ganon. Okay. Parang hindi ko na siya kailangan. Parang kasing minsan nga, sabi ko, hindi niya deserve. Hindi deserve ng tao na to na sabihan ko siya ng ganito. Kasi dapat, diba, ikaw mismo, alam mo na, i-analyze mo siya sa sarili tama. mong utak. Iisipin mo siya. Na dapat ano ba yung mali ko? Ano bang kailangan? Hindi ko mali yan. Hindi. Nakakaasar yun. Na para bang perfect siya na tao. Diba? Siya na. Ganun pa man, wala tayong magagawa. Kanya-kanya tayong choice, kanya-kanya tayong opinion about sa pag-ghosting or confrontation. At again, depende lang ito sa makakaharap nating tao. At ayan, syempre maraming salamat sa lahat ng mga ka-telebabe natin na nakasama natin at tumutok at syempre sumagot sa ating poll, sa ating Facebook page. Huwag niyong kakalimutan na i-like ang ating Facebook page para updated kayo sa ating hot seat question of the day. Hapon pa lang po ay pinopost na po namin yan. Maraming salamat syempre sa Opulent Studio, Arella Aesthetics, Boss Mel Custom Seats at Takeover ay mangyayaring na nga po. Takeover Beach Music Festival ay mangyayari sa January 24, 2026 sa San Fernando, La Union. At syempre nga po on Saturday, January 17 ay nandyan po kami sa Baclayaw Festival sa Tondo with Bebe Jane. Kaming dalawa ni Bebe Jane ay makikipag-jambohan. Alam mo ba to? Oo, makikita tayo dyan Sabado na yan sa festival. Naku, makikisayaw nga ang inyong mga telebabe. Ayan, syempre gusto ko rin pasalamatan ng ating Cellboy. Basta cellphone, Cellboy, dahil bawat benta ay tulong sa iba. At syempre Apostol Dental Clinic for my teeth. Sa kay PH, happy 36K. Ayan, sa mga ride-hailing natin. Ayan. Syempre Boss Milk Custom Seats. Ayan, February 1 magkita-kita naman tayo sa Kalumpit, Bulacan. At syempre Takeover PH on January 24 with your telebabe, Aimee and Bebe Jane. At syempre huwag nga kalimutan na i-follow kami sa aming mga social media accounts. Hanapin nyo lang po kami sa Facebook, DWAR Abante Radio. Sa X naman dating Twitter at DWAR1494. At sa YouTube naman at DWAR1494 Abante Radio. At tune in lang kayo sa Telebabe Monday to Friday, 11 p.m. to 12 a.m. Syempre, mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 sa AM Band. At sa bayan din naman kaming napapanood sa Sky Cable Channel 85, Converge Channel 79, Blast TV, TCL Smart TV at mapapanood na rin tayo sa Samsung TV Plus, sa Beautiful Cable TV Incorporated Pagadian at Parasat Cable TV Incorporated naman sa Mindanao, pati na rin nga sa Cable Link. At syempre mga kaabante, hindi na lang tayo sa Luzon, Visayas, sa Mindanao napapanood dahil available na nga rin ang Abante at Bilyonaryo sa North America via Amation TV! Yes!
talaga namang hindi na lang tayo pang radyo, pang television pa! Oh yeah! I-follow nyo na lang din kami sa aming mga social media account para updated kayo sa amin. Facebook page, Instagram, TikTok account, Aimee Sebastian. Bebe Jahane with an H. Yes, at syempre maraming salamat sa walang sawang pakikinig at Tutak. Sana ay napasaya namin ang inyong nag-iinit na gabi. Ako po ang babe ng bayan na magpapainit sa buong bayan, Aimee Sebastian. At ako naman, ang bebe mo, ang bebe nyo, ang bebe na lahat, Bebe J! At magkita-kita nga tayo ulit bukas ng gabi. Ito ang Tawa Babe! Sa mabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Ray Langit. JR Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang best. Laging alalahanin sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Kulitan. Hindi ko naman mo. Ang alam ko, pinasok siya sa madilim na ano. Sa madilim na ano. Hindi. Tawanan. Awal sila sa dangal. Dangal. Sa medyo bakas ako. At walang humpay na tsikahan. Yes, inulan ng ibiga ang nag-report. Julia Barreto, ang balita mo na. Miss Grand International ni Atisa Manalo. Dito lang yan sa Marisol Academy. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa Abante. Naibalik na sa Peru ang mahigit 300 artifacts mula sa mga kolektor sa iba't ibang panig ng daigdig. Kabilang rito ang mga sculpture, hinabing tela at mga kasangkapan na tinatayang 2,000 taon na ang tanda. Itinuturing na pinakatanyag ang mga sculpture mula sa panahon ng Inca Empire. Ang imperyo ng Inca ay naghari sa Peru noong 13th century bago pa sila sakupin ng mga Kastila. Ayon sa Foreign Ministry ng Peru, katubang